Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamagandang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! Diba, na-miss ko kayo mga bakla? At syempre, for today's video mga bakla, ito na yung kung wala pa talagang kayo nakukuha na employer dito sa New Zealand, baka may mali. So ito na yon, i-reveal ko na talaga sa inyo yung talagang bonggang-bonggang format ng CV dito sa New Zealand or resume dito sa New Zealand. So bago natin na ipagpatuloy ang video ito, syempre love shout out po na tayo sa ating mga kaibigan dyan na talagang super supportive. At talagang love na love talaga nyo ang nag-iisang diwata na New Zealand na si Jingjing, diba? So love shoutout muna! Maki Mix TV, Ino de la Cruz, Rebecca Morales. At syempre sa kaibigan natin na talagang matampuhin ng a little vet na si Allen Iceban. So wag ka na magtampo, ito na. At syempre kay Margie Marcelo. So yan mga bakla, o diba? Love shoutout sa inyong lahat dyan. At syempre ito na yung ating format ng CV or resume dito sa New Zealand ng bonggang-bongga. At syempre, bago natin ulit simulan ng video ito, flex ko muna sa inyo ang aking Facebook page. So follow na kayo mga bakla. Sa mga followers ko dyan, thank you so much. I love you all talaga. I am so blessed to have you all, mga bakla. Kasi talaga I'm so happy. So yan, ano nga ba yung mga format ng CV? So ito yung mga dapat yung tandaan. So ang kailangan natin talaga dito is yung personal details. So yung full name, complete address, contact number, at syempre wag natin kalilimutan ilagay yung area code. At syempre yung email address. Dun sa email address mga bakla, iwasan natin talaga maglagay doon ng mga yung mga yung mga kabaklaan na email address kagaya nung asawa ko 21@gmail.com, buli-buli, alam mo yun, yung hindi mo naman pangalan talagang gagamitin mo, no? So maging professional o kaya maging formal tayo sa email address na gagamitin natin. Much better kung pangalan mo tsaka apelido at gmail.com, mas maganda yon mga bakla, as in talagang very professional. So ito ang ating sample ng ating personal details. So yan mga bakla, yan ang sample ng ating personal details. So ito ang next. So ito next natin, no, yung professional summary. So ano nga ba yung mga nasa professional summary? Syempre yung brief details about yourself, years of work experience, career goals, at syempre yung reason for applying for the job. So yan mga bakla, nabibigyan ko kayo ng sample ng professional details o professional summary. Professional summary. So ito siya. Tapos sunod naman natin mga bakla is yung work experience. So doon sa work experience, so ito yung mga dapat nyong ilagay sa work experience. So ano nga ba yung mga may pwede nating ilagay sa work experience? Siyempre na dyan yung recent job role. So doon sa recent job role, wag nyo nang isama dito yung mga kung halimbawa kung ina-applyan nyo is hospitality and tourism or room attendant. So wag na nating isama kung nag-merchandiser kayo o naging kayo sa naging office worker kayo. So kung a-applyan nyo talaga is room attendant. So kung ano lang yung experience nyo na meron kayong room attendant o kaya as a cleaner, so yun nyo na lang ilagay yung recent job role. So wag nyo nang haluan ng kung anik-anik na dati yung trabaho. Dahil ang importante is yung recent job role. Kung ano yung ina-applyan mo, kung ano yung
kung ano meron ka experience na related dun sa ina-applyan mo, mas maganda yun ang ilagay. So, include the duties and responsibilities. Tapos, ilagay nyo rin dyan yung start date and end date. Kung kailan kayo nagsimula at kung kailan kayo natapos dun sa trabaho nyo. At saka dun sa where the job is located. Siyempre, include any achievement. Let's say, dun sa achievement nyo, naging employee of the month kayo, tapos naging loyalty, eklavos. So, ayan, di ba? Para mas bongga. At syempre mga bakla, no, ilagay nyo din talaga dyan yung education. So, ito yung magiging mga sample natin na education. So, bakla doon sa education, no, hindi na natin kailangan ilagay yung halimbawa, graduate ka ng college. Hindi na natin kailangan ilagay yung high school, kung saan ka nag-high school, tsaka yung elementary. So, wag na natin ilagay. Kung nag-college kayo, yun lang, college lang. Kung saan kayo nag-aral ng college, anong year kayo nag-start, kung anong year kayo na-graduate. So, yun lang ilagay natin. Hindi na natin kailangan ilagay yung high school, tsaka yung elementary. Tapos, ilagay din natin yung kung meron kayo mga license, certificate, o kaya registration. So, yun. Kasi talagang ilagay na din natin yun. At syempre, yung volunteer job. So, halimbawa, nagbo-volunteer kayo sa mga dati nyo trabaho, nagbo-volunteer kayo ng mga ekla-ekla boss, is talagang ano yan, is a big factor talaga yan dito sa New Zealand. So, yan mga bakla, diba, bongga. At syempre, maglagay din tayo bakla ng mga character references. So, ano ba yung mga importanteng character references? Baka ilagay nyo dyan, classmate nyo nung high school kayo, nung elementary, kaloka. O, diba? So, ito yung mga dapat nyong ilagay as a character references. So, doon sa character references, tinatawag ng mga taga New Zealand dito as referees. Hindi referee ng hindi referees ng basketball. So, yan, ang tawag nila dito is referees. So, ano nga ba yung mga, yung mga references? So, yung mga references, yun talaga yung mga kakausapin or kukontakin ni employers about your skills, work history, and personality. So, yun talaga yung importante doon. So, ang ilagay nyo doon is yung mga current manager nyo, yung mga current supervisor, o kaya mga supervisor nyo ngayon, o kaya manager, team leader, at syempre yung mga respected community leader. So, yan. So, yan mga bakla ha. Talaga, talagang gandahan nyo talaga ang CV at saka yung pagkakaano format. Mas maganda kung 1 to 2 pages lamang siya. Kasi kung sandamukal na pages siya, nakakatamad ng basahin. Charot lang, para ako employer, no? Hindi, totoo. Talagang iksian nyo lang. Talagang 1 to 2 pages lang. Talaga, talaga. Huwag nyo na masyadong telenovela yung inyong CV. And take note ha, pwede naman siyang hindi lagyan ng photo. Pwede na siyang hindi lagyan ng picture. Para mas bongga, di ba? At syempre, mga bakla, syempre, tatapos na naman ang aking video ito. At syempre, love, shoutout muna sa aking mga sa Facebook page. Ayan, si Maria Teresa Capito. Thank you so much. So, diba? So, yan mga bakla, no? Kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi, MYMP, make your mama proud. At syempre, ito si Jingjing ang nag-iisang diwata ng New Zealand, ang pinakamaganda. Thank you for watching and I love you all.